Samahan si Chris Lorenzana, Trainer at Chief Inspiration Officer ng Trading Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy. October 26, 2025, dear friends! Naku, napakabilis po talaga ng panahon. Kumusta kaibigan? Nako, sana ay nasa maayos kang kalagayan, ikaw at ang iyong mga minamahal. At salamat sa pagsama lagi sa akin ng isang buong oras tuwing linggo. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Mga kaibigan, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong tanghali. Tingin ko napapanahon din para sa ating bayang Pilipinas at para rin sa ating sarili. Pag-uusapan natin yung tinatawag na bystander effect. So mamaya uunawain natin yan, no, na yung hindi natin pagkilos ay meron talagang mahal na singil. Samahan niyo po ako, padala niyo po ako ng inyong mga mensahe ha sa ating Winner Ka Pinoy number 0976 0145041. Ulitin ko po yung number natin para sa ating mga bagong tagapakinig, 0976-0145041. Pwede rin po kayong mag-drop ng inyong message sa ating Facebook live stream at babasahin ko po mamaya. Or pwede rin yung akong padala ng inyong messages sa ating Facebook Messenger. People going by, I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Marami po tayong mga ikinakakaba ngayong panahon na to. Ano po, lalo na sa mga nangyaring lindol sa mga iba't ibang lugar. So dito sa Metro Manila, tayo rin po ay naghahanda. Kahapon lamang ay meron din ditong fire and earthquake drill na ginawa dito sa aming lugar. So kung nasan man po kayo, ay sana panatilihin nating handa ang ating mga sarili, mga kaibigan. So I would like to thank our team na kapag wala po sila ay talaga pong walang broadcast na naman ngayon. No? So I'd like to thank our tech, Erwin Makatangay, our digital, Leda Miranda, Kyle or Kale Dangate, and Nico Edles, at ang ating PA, hello, to Jel Keran. Ayan, mga kaibigan. So, napakabilis po talaga ng oras at may mga babasahin pa ako later on na messages na parang sa tingin ko ay urgent ngayong tanghali na ito. So, the bystander effect. Ano ba ang tinatawag na bystander effect? Meron na bang pagkakataon sa buhay mo na may nakita kang nangangailangan ng tulong at ang unang pumasok sa isip mo is may pupuntahan ka, malilate ka na, mahirap nang makialam. De bale, meron namang iba na tutulong dyan, sila na lang. That is the bystander effect, dear friends. So, ang bystander effect is a psychological phenomenon where
mas kaunti ang tsansa na tumulong tayo sa isang tao or sa kung sino man ang nangangailangan ng tulong kung nakikita natin na maraming tao ang naandyan sa sitwasyon na yan. Marami naman kami, bakit ako? So, bystander ka. Bystander, you just watch or you just pass by. So, ibig sabihin, the more people there are, the less personal responsibility we feel. Yun ang risk ng bystander effect. Dahil kung paano kung pare-pareho tayo ng iniisip, di ba, na ang dami naman namin dito, sila na lang ang tutulong. So, the less personal responsibility we feel. Ba't ako? Siya na lang. Naku, baka mamaya mapano pa ako. So, that mindset. And so, sa kailan nagsimula itong concept na to ng bystander effect? Ang pinaka-popular na naging example nito sa social psychology happened in 1964 sa New York. Yun yung kaso ni Kitty Genovese. Anyway, napauwi si Kitty, inatake siya, she was assaulted malapit doon sa kanyang tinitirahan. Ayon sa mga reports, maraming kapitbahay ang nakarinig. Pero walang tumulong, ni walang tumawag ng tulong. May mga ilan pa na sumilip sa bintana, pero wala pa ring tumawag ng pulis. Hanggang sa huli, si Kitty ay nasawi. Actually, lumabas ito sa mga headlines nung time na yon, at ang headline was, 37 who saw murder didn't call the police. 37 who saw murder didn't call the police. Ang lungkot, 37 of them heard, saw, pero hindi man lang sila kumilos. They were all bystanders. So dito nagsimulang magtanong ang mga psychologists, bakit walang tumulong? Ano ang pumipigil sa atin na kumilos or gawin ang tama? Nang dahil lang meron pang ibang tao tayong inaasahan na baka sila na lang ang gagawa ng tama. Ayan mga kaibigan. And so, siguro mag-reflect din tayo sa buhay natin. Kahit ako din, were there times in the past na I was also a bystander? Yes, tingin ko meron. Inasa ko sa iba. Pero syempre, when I was older, kaya nga tayo may Winner Ka Pinoy because I don't want to just be a bystander na pinupulaan ng mga Pilipino. Na mga Pilipino, may joker naman yung mga yan. Filipinos are just so average. So that's why ayoko maging bystander, and that's the reason why we have Winner Ka Pinoy now. I'm just checking if I actually shared our episode on my Facebook wall. And hello to you all who are joining me today for the first time. Maraming salamat. Marami na ang nakakadiskubre. Actually, sa mga trainings ko, marami talaga ako minsan na-i-invite to join our Winner Ka Pinoy community. Subscribing also, of course, to DZXL News. Meron po tayo sa Facebook, TikTok, at YouTube. Yun po, please like and follow us so you get to experience all the beautiful programs of DZXL 558. Lahat na naging participants ko sa SMP, no ba yan, Chris? Hello to my amazing Shinetsu leaders who were just so amazingly delightful. Pang third batch na kayo ng effective counseling skills for leaders, but I never get tired of going to SMP. Thank you. At kayo naman na mga amazing participants ko sa Furukawa Electric Auto Parts. 9th batch na, pang 9 na batch na kayo, but walang humpay talaga. You are all just so amazing, and I'm so grateful to you all for making my life more colorful and helping me fulfill my mission in life, to be an inspiring bearer of inspiring messages. And of course, TRP. Pang-5 na sa 6 na leadership programs natin this year. I'm so grateful to SMP, to Furukawa, to TRP. And of course, I'd like to thank YKK. Little parts, big difference. So happy to be back to YKK. In the past, I have served YKK 3 times, and then this time I am back to serve their leaders again. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala sa akin at saka sa Training Edge in serving your leaders. Maraming salamat po talaga.
And may God continue to prosper you and your employees there. And to you all who are listening for the first time, send me a message na mabati ko kayo dahil I'm sure makakalimutan ko na naman. Nakalimutan ko na nga actually mga pangalan ng mga ibang sabi ko na, yes, pabatiin ko kayo. Pero hindi ko naman pala nabati talaga sila at the end. Anyway, I'd like to thank the Teka Street Neighborhood Association, especially si Ate Cora Barao. Thank you so much. Leon, thank you so much to all of you for inviting me to your lunch 2 Saturdays ago. Maraming salamat. Well, I used to live there sa Teka Street, no? I was there for, I think, almost 20 years of my life. 17 years yata or 18 years. So, doon na pinanganak si Janelle. And I'm so grateful, really, na tinatrato nyo pa rin akong parte ng pamilya. And really, it's a good practice to have those community salo-salo or togetherness. It's a nice practice. So kung nasan man po kayo ngayon, start the practice of... kasi pag potluck, naku, sobra-sobra nga eh. Kasi magdadala ang kahit sino ng kahit ano ang kaya niya. And then we get to share, we get to taste yung mga luto ng iba. And it's such a joy. Pagtapos noon, busog na, wala pa rin. Meron pa rin pagkain na natira. So, more power to the Teka Street Neighborhood Association. There we go. So, balik tayo sa ating topic. Kasi, passion ko po talaga to. Hindi naman sa passion ko, no? Pero parang, it's just so frustrating to think or to see or to know that there are some people who are bystanders. Sayang, may magagawa sana sila, kaso nanood lang eh. Gaya nung nangyari kay Kitty. Sabi nga ni Albert Einstein, the world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing. Kaya nagiging dangerous or nakakatakot yung isang lugar dahil kulang sa malasakit, di ba? And so that is why we cannot be neutral in the face of suffering. Kaya kapag kaya nating tumulong, tas hindi tayo tumulong, lalong-lalo na sa mga naging biktima ng sakuna, parang pinipili natin yon. Hindi natin sasabihin, wala kaming choice, we have no choice, kailangan din namin ng tulong. Kahit maliit na tulong is tulong pa rin. Kung hindi material na bagay, you can help with your effort, diba? Pwede. So there were certain experiments that really proved itong concept na to ng bystander effect. Merong dalawang sikat na psychologists, sina John Darley at Bibb Latané, na nagsagawa ng experiments para maintindihan ang concept na bystander effect. So yung una na experiment was the smoke-filled room. May mga participants na pinaupo sa isang kwarto para sa isang survey. At habang nagsusulat sila, sumasagot ng survey, unti-unting napupuno ng usok yung kwarto. Pag-iisang tao lang ang nandun sa kwarto, 75% sa kanila ay tumawag ng tulong agad. Pero kapag meron pa silang ibang kasama or 3 pang kasama, at least, halos walang gumalaw. Nagtitinginan lang sila, parang naghihintayan. That is the power of social influence. Kapag walang kumilos, iniisip natin, siguro naman hindi emergency. Baka naman sabihin nila ang OA ko naman. Pagtatayo ako ng dahil lang sa usok na yan. Baka normal lang yan. And so, para sa inyo na mga magulang, be careful because may impact din ito sa anak mo sa growth ng anak mo. The power of social influence. Paano pag yung mga kaibigan niya, mga klase niya, ganon ang value nila, bystander. Let's just watch. Huwag tayong makialam. So, lalaki siya na ganun ang normal sa buhay niya. And so, check no, o nga no, anong mga karanasan ko sa nakaraan ko na hindi man lang ako I did not lift a finger. I didn't do anything. Was I a bystander also? Ayan. Okay. Mamaya ako na po babatiin yung mga yung mga messages na nagpapadala na. Thank you so very much. Let me check if we're clear. Okay. All right. So, send me a message, ha? Send me a message of your own experience na, nga, no? Nung,
maraming times sa history natin sa country na some of us may have been bystanders. Kaya ako, umattend ako ng rally kapag kaya ko talaga. Sasabihin ng iba, ano ka ba? Your presence wouldn't make a difference. Iisa ka lang. Dami, wag ka nang pumunta, mapapagod ka lang, maulanan ka lang, ganyan. But it doesn't matter kung hindi ako nakita, if I wasn't counted. What mattered was I was there. I was there. I made a stand. The other experiment is called the seizure test. Seizure. Yung, ano bang seizure? Yung parang nagkaka-epileptic attack, parang ganyan. Yung parang nanginginig, ganyan, no? Sa isang experiment, na may narinig yung mga participants, yung test participants, sa kabilang kwarto, na para siyang inaatake ng seizure, yung nanginginig siya. Ano yun? Pag mag-isa lang yung nakarinig, 85% of them went to help. Pero kapag may grupo, that number decreased to 31%. Imagine nyo, ang laki ng ibinaba. So, ang tawag sa concept na yan, mga kaibigan, ay diffusion of responsibility. Diffuse. Parang kumalat, parang ganyan, diba? Kunyari, pag may usok, diba, magdi-diffuse siya. Yan. Pag mayroong perfume, kunyari, nagdi-diffuse siya. Lumalawak yung inaabot niya. And so, that diffusion of responsibility happens pag mas dumadami ang tao na nasa paligid mo while there's a cry for help. Mas konti ang pakiramdam na ako dapat ang kumilos. Kaya, I think I mentioned it in the past na kapag madami ang tao at kailangan mo ng tulong, be specific already. Be specific. Kasi kapag sumigaw ka lang ng, tulong! Tulong! Sa dami ng mga nakikinig, they'll just lilingon lang sila and then they will see, oh, there are a lot of people. Madi-diffuse yung responsibility na, tuloy na lang ako, malilate na ako, may appointment pa ako, o susunduin ko pa yung anak ko. But, if you are specific, tulong! Ikaw na naka-pink! Tulungan mo ako! So, isipin ko, uy, ako, naka-pink. I'll turn around. Diba? Kasi specific ka. Call. Yeah. Kaya nga, di ba, pag humihingi ng tulong, Mamang Pulis! Yan. Tulong! Yan. Alright? So, be specific para hindi ma-diffuse yung responsibility para siya na mismo. Bakit? Kasi mayroon tinatawag na coherence sa psychology na naniniwala tayo, pinapahalagahan natin ang pakikipagkapwa at pagtulong talaga. So, pag tinawag ka at iningan ka ng tulong, consistent sa nature mo na tumulong. Para yung kinento ko sa inyo dati. Later ko na lang na-realize na wait, nang na-scam ako Naglalakad ako dati dito lang sa Makati. And then may lumapit sa akin na lalaki na medyo middle age. And sabi niya, ma'am, pahingi naman po ng tulong, pahingi naman po ng pamasahe kasi nawala yung wallet or something. Uuwi pa akong Cavite. Without thinking, I gave him 100. Tapos nakalagpas na siya at sabi ko, na-realize ko, wait lang, parang I didn't even ask or I didn't even, parang maayos na may tsura niya, hindi naman siya mukhang, but anyway. So sabi ko, because again, I got asked. So yon kaibigan, ha? Ilang beses mo na bang naramdaman yung bystander effect na tinatawag or yung diffusion of responsibility na tinatawag? Inasa natin sa iba, iniasa natin sa iba. Pwedeng natakot ka, ako ayoko makialam baka may mangyari sa akin. Pwede ka naman humingi ng tulong sa iba, di ba? Halika, tulungan natin siya so that you're not alone. Or naghintay ka lang. Or yung mindset na kulang pa nga to para sa amin ba't kami tutulong? If there's an extra meal in your family and there's another family there that's starving, wouldn't you share the extra meal? Busog ka na ngayon Iisipin mo pa ba na, wala kaming pang dinner or kakainin namin to bukas? I just want you to think of that. Kasi mahirap para sa atin, sa ating mga Pilipino, kapag nawala yung ating malasakit. Kasi isa yan sa strengths ng mga Pilipino yung bayanihan na tinatawag, di ba? Pag nawala na yon, parang hindi na tayo Pilipino.
So, sana wag mapako yung katawan natin or yung isip natin pag dumating yung time na kailangan yung ating tulong. Right, dear friends? Let's rise above our bystander tendency. Pwede naman. Now, let me share with you stories in our country naman na talagang that rose above the bystander effect. Kasi dito sa ating bayan, I'm sure, hindi ko lang alam yung mga ibang kwento, pero lagi, may mga nataong nasasaktan sa kalsada, may mga binubuli, kunyari, sa paaralan, di ba? Or may mga empleyado na pinapahiya sa harap ng iba. So, well, kunyari, may nawalan ng malay sa MRT. Alam ko naman magtinginan lang tayo, di ba? Ang malungkot lang ngayon, mga kaibigan, is that may hinimatay, kunyari, no? May sinuntok, for example, or merong isang tao na inassault. Sa halip na tulungan siya minsan, the problem is, ang unang tendency natin is i-video siya. Well, okay din siguro yon makakatulong as proof, no? Pero parang, I don't know, shouldn't we worry more about the person than taking a video of the person being hurt or hurt? Alam niyo, ako merong bystander effect, mga kaibigan, meron ding tinatawag na helper effect. Nung panahon ng Undoy, matagal na to, 2009. Nung bumabaha dito sa Metro Manila at maraming mga barangay ang nailagay talaga sa panganib, di ba? Ang daming mga bayaning lumabas, ang daming mga tumulong, ang daming sumagip, ang daming mga lumang gulong na lumabas, di ba? Ang daming donate na mga pagkain, dami mga kapitbahay na nagbukas ng kanilang bahay para makatulong. That's the helper effect. That's the winner effect. That's the winner kapinoy na gusto natin sanang magkaroon tayo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na normal lang namang i-protect ang sarili. Yes, it's normal indeed, yes. Pero hindi normal ang bystander effect. It's a choice. Kailangan natin siyang baguhin. Alright? Mga kaibigan, ako, ang bilis talaga ng oras. I'll be reading your messages in a while. Sabi nga ni Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Malungkot yung sarili lang ang iniisip, di ba? Pamilya lang iniisip. Paano naman kami? Paano naman ako? Well, merong panahon para sa silence or para sa to your own, to each his own. Pero kapag merong tao na ha-harm at kailangan ng tulong, di ba? Parang, let's use our strength. Let's use our voice. Magsalita ka, di ba? Ikaw na yung tumawag pala. Kasi ikaw yung may lakas eh. Pag nasa school, nakita mo na may binubuling classmate ikaw, i-report mo sa teacher, i-report mo sa principal. Don't participate, di ba? Hindi yung binubuli na yung kaklase mo, tumulong ka pa. Di ba? No. That's not the kind of Filipinos we are. Hindi tayo yun. So, yun, mga kaibigan. Okay. Before I read your messages, let me just, again, go back and emphasize this. Bakit nga ba tayo natitigilan? Bakit may mga pagkakataong gusto mong tumulong, pero parang merong invisible na kadena, di ba, na humaharang sa'yo, or pader kaya. So una, yun nga, diffusion of responsibility. Marami naman sila. Hindi ko na kailangan kumilos. Babae ako, mas malakas sila. Bata ako, mas malakas sila. Matanda na ako, mas malakas sila. The diffusion of responsibility, that's one. Yung sinabi natin kanina, no, conformity, social influence, social proof. Wala namang gumagalaw, ba't ako gagalaw? And the next is, and the last I think that I'll discuss today, is yung takot na mahusgahan ka. The fear of being judged, the fear of being embarrassed, yung takot na baka sabihin na, ano ba naman tong si Chris? Bida-bida naman to. Ang yabang naman. Kala mo sino? Or yung takot na, naku, baka pagtawanan ako. Or baka mali ang gagawin ko. It's better to err on the side of error, of committing a mistake siguro, than erring on not helping, di ba? Kasi mamaya, huli na pala. Gaya nung nangyari doon sa New York, kay Kitty.
So, kaibigan, ang kabayanihan ay madalas nagsisimula sa isang tao lang na nagsasabing, ako, I'll do something. O yung tao na sumigaw na, wag, o diba, stop, you know. Or police, or something like that, diba? So, when in doubt, sana mga kaibigan, ang gawin nating prinsipyo natin is that when in doubt, act with compassion. When in doubt, and if you're alone, seek for help from others to help somebody else. Parang nung nagsisimula ang Winner Ka Pinoy, remember? Humingi ako ng tulong sa inyo noon, di po ba? Help me. Help me. Nung hindi ko na mabayaran ng airtime, I asked my friends, help me. Please help me. And they helped me. Pag hindi ako humingi ng tulong, I'm sure they wouldn't have helped me kasi hindi man ako humingi ng tulong eh. Sasabihin nila, ay kaya na niya yan. Diba? May mga time, during the pandemic, diba? Nung may mga marami sa inyo humihingi ng tulong sa akin, wala nang pangkain, wala rin akong pera, wala akong trabaho nung pandemic. And so I asked my friends, I ask you, Mama Love, Dr. Echel Villanueva, Tito Danny Villanueva, lahat kayo, Ed Manukdok, Yeng Altares, ang dami sa inyo who helped me, sent me money so I can help people. So, because I asked for help. Kaya huwag kayo mahiya, huwag kayo matakot, humingi ng tulong. Huwag niyo sabihin na baka pag-isipan pa nila ako ng masama. Pag ganyan lahat tayo mag-iisip, wala talagang matutulungan, di po ba? Alright, the friends? So that's why, let's break that bystander effect. Doon tayo sa helper effect, di ba? Nalala nyo nung pandemic, I cannot remember the names, but I just remember the story. Kasi nga, hindi tayo, halos 2 years ako hindi na lumalabas nun. Kasi man ako allowed lumabas ng time na yon. 2 years ba? Or more than 1 year. Now, the thing was, merong mga di po ba? Ano nga ba yun? Yung parang meal, yung parang mga table na merong naglalagay doon ng mga pagkain, ganyan, na parang merong, quote, nakita ko lang to sa picture na, kumuha ayon sa pangangailangan. Something like that, di ba? Na kumuha ka lang base doon sa kailangan mo. Huwag kang kumuha ng good for 1 week mo, parang ganyan, para mas marami ang maabot. So you see, there are a lot of helpers out there. So, yan, dear friends. Okay. Let's do a time check first. It's 11:30 in the morning. At nandito pa rin po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Ka Pinoy sa DZXL 558 Manila. Please follow us on Facebook, on YouTube, and on TikTok, DZXL News. Now, let me start reading your messages. Greeting you all. Hello, Miss Marie Chris Mendez. Hello, Kitty. Salamat sa panunood. Hello, Ray Joseph Galang. Congratulations to you and to your Zumba team for winning. First runner-up sa on-the-spot Zumba. Galing-galing nyo talaga. You are amazing. There's a message here from Angelo Redaha, Lunch Sunday Radyaman, Ate Chris Lorenzana. To God be the glory. Indeed, Angelo, maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa pag-like, ha? Ayan, maraming salamat, Angelo. There's a message here from Ronald Tumbaga quoting Emilio Jacinto. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawat pangungusap sa talagang katuwiran. This is beautiful. Maraming salamat, Mr. Ronald Tumbaga. How beautiful. Hell is empty and all the devils are here. Oh, that is so sad indeed. All right. Hello to Tristan Wyatt Gulay. Good morning, Radyoman Chris. Good morning to you too. At maraming salamat sa pagsama sa akin. Si Ronald pala was quoting William Shakespeare in the quote, hell is empty and all the devils are here. We can make a choice, you know. We can make a choice. In our nature, meron laging evil, merong goodness, or merong good. We can always choose the good. Whatever we feed is what comes out, diba? So, all right. From Romel Livid, mapagpalang weekend pa rin po sa ating lahat. Sa'yo din at sa iyong pamilya, Romel. Hello, Tita Ping. Hello, Miss Phil na Malagan, and to your 3 beautiful daughters. Good morning, Chris. Thank you for the great topic. Thank you too, Tita Ping, for always watching Winner Ka Pinoy. Maraming salamat po. Time flies.
So, anyway, before I read your messages po again, be aware, that's one. How do we overcome the bystander effect? Be aware na meron tayong ganong tendency. So pag aware ka, alert ka, di ba, na, uy, wait lang, I'm being a bystander again. Pangalawa, take ownership, take responsibility. Ako na. Huwag mo nang intayin yung iba pa. Huwag mo nang asahan na, kasi baka sila umaasa din sa'yo eh. So ang problema sa atin minsan is nag-aasahan tayo, di ba? Wala nang mangyayari sa bayan natin pag ganyan. Pag nag-aasahan tayo na, di ba, sila na lang, sila ang government officials, they should be the ones to do this. Eh paano kapag hindi nga rin sila nagmamalasakit sa atin, paano na? And maybe you model the behavior. You model it. Ikaw na. Maraming nagpapasalamat sa akin. Hindi ko na binabasa yung mga messages minsan thanking me for winning kape. Alam niyo naman ako, parang minsan nahihiya din ako na feeling ko parang nagbubuhat na ako ng bangko ko. Although minsan may nababasa talaga ako. But yung mga after the episode na messages, minsan ko na binabasa. And many of you are thanking me for such a great program, Jose. Thank you. Thank you also. Walang winner ka Pinoy pag wala kayo. And of course, DZXL 558. That continues to support us. Maraming nagsasabi sa inyo na pwedeng hindi ko nagawin ang winner ka Pinoy. Lalo na yung mga iba sa inyo na nalaman yung kwento at alam nyo na wala naman akong sweldo in doing this. And Sunday pa. Sabi nyo, Chris, pwedeng oras mo na yan. You could be resting. And then, but then I say, pag wala tayo, di pa paano na? Wala na, di ba? Sino pang gagawa ng winner ka Pinoy? Meron kayang gagawa ng winner ka Pinoy like I did? Like I did, that I bought the airtime for the first 6 months para lang meron. Until DCXL said, sige, let's co-produce. And I continued it for 12 years. Meron pa kayang gagawa nun? So ang feeling ko is that I have to model the behavior na magmalasakit ka sa kapwa nang hindi ka nag-expect ng kapalit. Kung mapapansin nyo, I seldom, very seldom, even market my book here and say, buy my book, no? Or maten kayo ng training ko. Or please, refer nyo naman ako sa mga kumpanya nyo. I seldom do that because Winner Ka Pinoy is just for Winner Ka Pinoy. So yun, kaibigan. Model the behavior. Lalo na pinapanood ka ng anak mo. Tinitignan ka ng iba. Eh kung si Sir nga, walang ginawa. Ako pa. Papa ko nga, hindi kumilos. Ako pa, I'm just a young kid. So if you don't model the behavior, iisipin ng mga kabataan ngayon na normal lang ang bystander effect, di ba? Huwag ka nang makialam, baka mapahamak ka pa. That kind of an attitude. There was a time. I think I had an episode where, hindi kasi ako political talaga, no? And then, I think there was an episode where hindi ko napigilan talaga. That was the time when I said, gawin natin kadiri ang corruption or something like that. I was so passionate. So my son sent me a message. Sabi niya, Mama, kanina sa topic mo, I think he quoted, and I said, oh, you take care, Mama. Parang I think ang message niya is that, be careful of the things you say on air. And so, I understand the caring. I understand yung ganong pananaw talaga. Oh, there was even a time when there were trolls in our program, di ba? Na hindi ko na, may mga times nabasa ko pa. But it's okay, really. So, yun, kaibigan, ha? Let's go to the helper effect instead na bystander effect. Let's practice everyday caring. Yung malasakit ng everyday stewardship. Kaya hindi ako yumayaman eh. Hindi talaga yata ako yayaman pagdating sa pera. Hindi talaga ako yung magkakaroon ng maraming pera. Kasi kapag nagkapera ako, ang first thought ko lagi is, who can I help? What can I do to help? That's always the mindset. Kaya siguro mabait din sa akin ang universe. Kasi kunyari, wala na akong pera or wala akong pambayad. Naku na. Oh. And then, magugulat ako, there's a request for a training. So the universe has always been so caring of me. Kaya hindi ako nag-worry na, and so sometimes when people ask for help, I help, basta kaya. Pero, nalala niyo yung topic natin na wag din tayong mang-enable. Nyari, hiram ng hiram sa'yo, hiram ng hiram. Aba, hindi na siya natuto, di ba? Kasi dapat matutunan niya paano mag-budget ng pera niya. Pero hiram na lang ng hiram dahil alam niyang may mahihiraman. That's also not a good practice, di ba? Kasi hindi mo siya natutulungan to be a good steward doon sa kita niya. So,
There, dear friends. In 2017, sa Quezon City, merong isang Grab driver na huminto sa gitna ng traffic para iligtas ang isang tuta na naipit sa ilalim ng kotse. Na makita siya ng ibang driver, isa-isa rin silang huminto para tumulong. Sisi, courage is contagious. When one person chooses to care, the rest of us also nai-ignite din yung caring natin. So when you act, others act also. Ganyan kahalaga yung pagtulong mo. So sana mga kaibigan, i-activate natin yan sa ating sarili. Kasi medyo nasanay na tayo minsan na wag na lang. Just watch. Alright, dear friends, ako ang dami na ng inyong mga messages. I am so grateful to you all, but the time really flies. I'd like to play for you a beautiful song by the Hollies. He ain't heavy, he's my brother. Hindi siya mabigat, kapatid natin siya. Hindi siya mabigat, hindi siya pasanin, hindi siya burden. Kapwa Pilipino natin siya. So enjoy this very beautiful song, dear friends. He ain't heavy, he's my brother by the Hollies. The road is long with a many winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong. Strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get there. For I know he would not encumber me. He ain't heavy, he's my brother. If I'm leaning at all, I'm leaning with sadness that everyone's heart isn't filled with the gladness of love for one another. It's a long, long road from which there is no return. While we're on the way to there, why not share? And the Lord
He's my brother. He ain't heavy. He's my brother. He ain't heavy. He ain't heavy, he's my brother. He ain't heavy, he's my brother. Sana mga kaibigan, ibalik natin yung talagang totoong pagmamahal sa kapwa. Yung totoong pakikipagkapwa. Hindi yung mabait lang tayo sa ating kapwa pag meron tayong kailangan sa kanila, di ba? Let's awaken in us that joy in doing good for others. Di ba? Anyway, let me see. Ang bilis ng oras. Let me see if there are other messages. Oh, there's a message from Ed Gueco. Hello, Ed. Good noon, Idol Chris. Pag-ibig po ang pinakadakila. Yeah, that is so true. Thank you for having a good heart and changing my life drastically. Refuse to be ordinary. Highly recommended. From PWD inventor Edwin Gueco ng Angeles City. Maraming salamat, Ed. Maraming salamat. Let me read some of your messages po. Kasi baka mamaya makaligtaan ko na naman. Hi, Coach Chris. I really enjoyed your 2 episodes of Ask Chris Anything. Pati mga anak ko nag-enjoy din. Looking forward to the next. This is from Kath from Pasig. Hello, Kath. Thank you to you and to your family. In fact, marami pang to be answered na nandun sa ating jar. All right. Thank you, really. I enjoyed answering as well. Mag-ipon na naman tayo ng mga more questions. But anyway, just send your questions and then we'll address them on our next ACA. Okay, there's a message here from... Okay, dali lang ha. There's a message from Maria Lamura Talentino. Hi, Ma'am Chris, naimbag nga aldaw. Mabuhay at God bless you. Madami po kayong na-inspire at naitutuwid na mahina pag-iisip gaya ko. Thanks and more power. Nako, inyan aya Maria. There's no such thing as mahina ang pag-iisip. Napapractice at natitrain yan, ha? So, speak well of yourself. Alright? Nalaingak, kasyay dapat. Alright? Okay. There's a message here from Elias. Elias Pia. Hindi siya Okay, hindi. Alright. Hi. Hi, Pia. Hi, Miss Chris. Thank you for always inspiring us. May suggestion po sana kami as a family. Pwede po kayang every Sunday you answer 2 or 3 ACA questions? That's a good suggestion. Thank you. I'll consider that. Kasi po, may tanong ako now na medyo urgent. Feeling ko po, hinaharas ako ng supervisor ko. Di ako minsan makapalag kasi yung mga kasama ko parang nag-e-enjoy at nakikitawa naman pag inaakbayan o hinahawakan ang mukha ko bigla. Natatakot naman ako mag-report sa HR kasi baka pag-initan ako ng boss ko at hindi ako ma-regular. I am so confused. This is so sad. This is so sad. Pia, my dear. I'm so glad you asked this question. Really. Nakakalungkot, na nang dahil lang sa takot natin hindi tayo ma-regular minsan, parang nasa-sacrifice natin yung ating right, no? Ayan. So, Pia, I hope I could cover this in the remaining time. Okay. I gave a talk before. I gave many talks before on the Anti-Sexual Harassment Act. I gave a lot of webinars ng Anti-Sexual Harassment Act, the RA 7877. Pero yung case mo, hindi mo kasi nabanggit. Usually sa RA 7877, yung Anti-Sexual Harassment Law, is ito yung nagpo-protect sa'yo from unwanted sexual advances or physical contact in the workplace. Kapag yung supervisor mo does that in exchange of, let's say, sige,
pag gusto mo ma-regular, makapag-date ka sa akin or something like that, no? So, there is that element before. Pero, was it 2019? Nung lumabas yung bawal bastos law, Google it, please, ha? Na meron yung batas ng Safe Spaces Act. So, the Safe Spaces Act actually now protects you, Pia, na hindi kailangan na merong kapalit na hinihingi yung boss mo for touching you or yung pag-akbay-akbay niya sa'yo. Tayong mga babae, alam natin kung kailan na tayo binabastos. And so my suggestion for you, my dear, ngayong takot ka pang mag-report sa HR, is una, naging HR din ako dati. I was in HR before. I used to investigate cases like this. In fact, ako naharas din ako noon. So una, document everything. Document mo anong ginawa, kailan, anong date, sino yung mga nandoon. Write it down. Document mo. So that when you report someday, you do decide to report someday, meron kang supporting, documents or evidence. Pwedeng ipatawag yung mga tao who were present during the investigation. Now, starting tomorrow, Monday, ako very clear ako dyan. Lalo na ngayon, syempre. Pero alam ko bata ka pa. When I was younger, ganyan din ako. Parang titiis ko na lang. Parang nakakainis yung pakiramdam na tiisin mo na lang. Pero hindi. You have to set boundaries clearly. Sabihin mo na, lumayo ka, you do like that with your hands, or you say, please don't touch me. Or sabihin mo, sir, hindi ako comfortable dyan. And you have to have a very straight face. You don't owe anyone your smile or your laughter in exchange for you feeling safe. Hindi kailangang ayunan mo rin. Dahil tumatawa sila, makikitawa ka na rin. At huwag mo sasabihin na, si sir talaga, yung tono mo matters. Sir, ayoko niyan. Sir, please. And kung hindi mo pa kayang pumunta sa HR, seek support. Baka may kaibigan ka sa office, kaya kwento mo. You can share what's happening to you confidentially. Malay mo, that friend will be the one to tell HR. But sana magkaroon ka ng lakas ng loob na i-approach yung inyong HR manager or kung sino man ang in charge para sa paggabay sa mga ganyan sa ating kumpanya. And I want you to research on the bawal bastos law. Kasi hindi lang yan para sa mga LGBTQ community natin na binabastos sa kalye. All forms ito, all forms of sexual harassment. At hindi kailangang boss mo ang naghaharas sa'yo. Pwedeng ka-opisina mo lang. Pwedeng sa labas, sa CR, sa workplace, kahit saan. Even online, di ba? Pag hinaharas ka. Alright? Pwede mo yan i-report. Ano ba, Chris? I-report. Ayan. So wala nang, hindi kagaya dun sa anti-sexual harassment law na kailangan parang merong ginamit niya yung authority niya, di ba? Kapalit ng sexual favor, for example. Dito sa bawal bastos law, workplace harassment, di ba? Kunyari, sinabihin sa'yo na, smile ka naman. Siguro sarap-sarap mo halikan. You can report that under bawal bastos law. Bastos yan, Pinadalhan ka ng mga bastos na messages or videos, report mo din yan. Respect is not optional, dear friends. And it's not something na kailangan mo pang ipagmakaawa or ipakiusap. No. Ngayon, my dear, kapag any unwelcome sexual advance, touching, tatouch yung mukha mo, yung mga iba kasi na mga lalaki, bastos din talaga eh. Yung nanakawan ka ng halik or something, you didn't give permission for them to kiss you, but they do. Yung mga ganun ba? Tapos sasabihin, pag nagalit ka, they would say, biro lang. No. Report it the first instance. Kasi masasanay pag hindi. Alright, dear, my dear? Walang pinipiling location ang respeto. Wala siyang exception, actually. Ganun naman siya, bastusin talaga siya. No, there's no such thing. It was a harmless, bisang oras. It was a harmless joke naman, masyado naman siyang pikon. Arte naman. No, there's no such thing. Hindi ka artehan ang i-protect ang sarili mo and for you to feel safe. Galit ako, ba't ako nagagalit? Yeah, so hindi ka pwedeng bastusin, hindi ka pwedeng hiyain, hindi ka pwedeng iharas. No.
And if you're feeling uncomfortable, that means there's really, the body is so intelligent. The body knows when it's being violated. Right? Kunyari, ganda mo naman, ang kinis mo, siguro, no? Doon kaya nagkakwentuhan sa magkakaibigan, sasabihin, masarap siguro yan, ang kinis, no? Report it. It's not acceptable. Alright? Or padalang ka ng mga flying kiss mo. Oh. O yung mga, yung hindi ako makasipol, yung mga ganyan. No. I'm so passionate about this because I'm also a woman. And so hindi makatarungan na at yung mga kasamahan mo na nanonood lang, nag-e-enjoy din. What's there to enjoy when somebody is being harassed? Why? Dahil ba supervisor yung nanghaharas at gusto niyong sabihin sa supervisor na in kayo? So anyway, Pia, think about it. If you feel safe with your HR manager, talk to her. And my dear, hindi lang yan ang kumpanya. Maraming kumpanya dyan, marami na pinoprotektahan nila ang mga empleyado nila. They're so careful about these things. Pwede kang humanap ng kumpanya that could protect you and you have colleagues who are professional and you can be safe with them. Ayan, ako nang bilis talaga ng oras. Let me see if there are other messages here. But thank you, my dear, for bringing that up, ha? So, wag kang matakot na i-call out yung mga ganyan. Alright? And ako, malapit na ako magpaalam. Let me check if there are messages still. Alright, so. Anyway, pag may mga ibang messages pa, I'll just be reading them next time. So, mga kaibigan, yan, parang example nung tinanong sa atin, pag may binubuli, pag nakakilala mo yung nambubuli, sabihan mo kaagad, "Hoy, hindi maganda yan." You know? It's not nice. It's not nice. That's why ako, kunyari, pag merong pakialamera talaga ako. And hindi yung pakialamera in the sense na, but I would really speak up. I'd really speak up. Even di ko kakilala. Kunyari, merong tumulong, no? There was one time, may tumulong, nakita ko. Sabi ko, "Oh, that was really nice what you did. Thank you." Nauna na siya diba? Nakakatuwa. Thank you so much. So, yun mga kaibigan, ha? Pag merong nangangailangan ng tulong natin at takot tayong mag-isa, seek for help to be able to help. Yan. Kaya, ito na, nahanap ko na. Si Ana Patricia noong 2021, siya yung nag-set up ng small bamboo cart sa Maginhawa with a sign, magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan. Beautiful, isn't it, dear friends? Nang dahil kay Ana Patricia noon, marami din, within days, hundreds of similar pantries appeared nationwide. The helper effect rippled in full bloom. Galing, di po ba, mga kaibigan? Kaya hindi useless yun. Huwag mo sasabihin na, ako lang naman. Pag ganyan tayo mag-isip, edi wala na talagang gagawa ng tama, di ba? So remember, courage is contagious. Courage is contagious. Nakakahawa yung lakas ng loob mo. Nakakahawa yung kindness mo. And I hope that I've inspired you today to help, to be a steward, to be the miracle for people who need help. Alright, dear friends? And ako, panahon na naman po ulit para magpaalam. Before I play for you our beautiful closing song, I'd like to thank again Miss Jel Kiran, Miss Leda Miranda, Miss Kyle Dangate, Mr. Nico Edles, and Sir Erwin Makatangay. Maraming salamat for helping me, for making this broadcast possible today. Enjoy this very beautiful song of our very own Mr. Ariel Michano. Totoo ba ang puna nila sa atin? Tayo raw mga Pinoy, walang mararating. Ito'y isang hamon na dapat pansinin, na di tayo mangmang, tayo'y may talino rin. Mahuna tayo sa bawat larangan, bawat
galing, may kakayahan. Kaya ng lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Gumagaan lahat ng mga problema. Kami naririto, kayo'y may kasama. Halina't bumangon, tayo ay kumilos na. Naghihintay sa atin ang bagong umaga. Winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy, winner ka Pinoy. Manguna tayo sa bawat larangan. Bawat Pinoy may galing, may kakayahan. Kaya ngang lutasin lahat ng mga hadlang. Tayo'y magkaisa, tayo'y magtulungan. Winner ka Pinoy, 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 winner ka Pinoy. Winner ka, Pinoy! Winner ka! Sabi nga ni Mother Teresa, everything we do is just a drop in the ocean. But if we don't do it, that drop will be missing forever. Maraming salamat mga kaibigan sa pagsama ninyo sa akin sa isang buong oras. At sabayan nyo na po ako, sikapin natin maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At huwag mong kakalimutan kaibigan ha, winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner ka! Pinoy!